Kumusta mga kasaliksik? Sa modernong kasaysayan, iilan lamang ang mga bansang naging halimbawa ng tila sabay na pagsabog ng labas at loob ng kanilang sariling pambansang interes. Sa desisyon ng Russia na gumamit ng Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, laban sa Ukraine, isang hakbang na naglalayong ipakita ang kanilang lakas at kontrol, tila ang sarili nilang bansa ang higit na natamaan. Hindi lamang naapektuhan ang imahe ng Russia bilang isang global na leader, kundi nagdulot pa ito ng hindi mabilang na pinsala sa kanilang ekonomiya, diplomatikong relasyon, at sariling populasyon. Sa halip na takutin ng mundo, ang ginawang ito ng Russia ay tila nagpaalala sa lahat kung paano ang malalaking imperyo ay maaaring gumuho mula sa loob, isang klasikong halimbawa ng self-destruction. Habang ang missile ay lumipad patungo sa Ukraine, ang epekto nito ay bumalik sa Moscow, nagdadala ng krisis na higit na nagpapabagsak sa kanilang sariling bansa. Isa sa pinakaunang epekto ng paggamit ng ICBM ay ang agarang pagpapalakas ng mga international na sanctions laban sa Russia. Mula nang magsimula ang digmaan laban sa Ukraine noong 2022, sunod-sunod nang ipinatupad ang mga parusa mula sa kanluran. Ngunit ang desisyon na gumamit ng high-tech na sandata tulad ng ICBM ay nagdulot ng mas malubhang resulta. Ang mga bansang Europeo, Estados Unidos, at maging ang mga neutral na estado tulad ng Switzerland ay nagdagdag ng mas matitinding hakbang laban sa ekonomiya ng Russia. Sa halip na magdala ng takot, mas lalong naging mapagbantay ang pandaigdigang komunidad na nagkaisa upang labanan ang agresyon ng Moscow. Ayon sa ulat ng Reuters, ang sanctions na ito ay hindi lamang nakatuon sa mga leader ng Russia, kundi pati na rin sa mga sektor ng langis, gas at teknolohiya, mga haligi ng ekonomiya ng bansa. Sa bawat hakbang, lalong nalalagay sa kahihiyan ang Russia na ngayon ay nahihirapan ng makipagkalakalan sa pandaigdigang merkado. Ang mga kumpanya tulad ng Apple, McDonald's at iba pa ay tuluyan ng nag-pull out mula sa bansa, na nagdulot ng malaking pagkawala ng trabaho para sa mga ordinaryong Ruso. Ang mga ordinaryong tao na dati nakatamasa ng limitadong kaunlaran bago ang digmaan ay ngayoy dumaranas ng matinding hirap dulot ng kakulangan sa pangunahing mga kalakal at serbisyo. Bukod dito, ang pagbagsak ng ruble ay lalong nagpapahirap sa buhay ng mga mamamayan habang ang inflation ay pumalo sa record high levels. Ang presyo ng pagkain, gamot at enerhiya ay tumaas ng husto na nagdulot ng kawalang katiyakan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya. Ang isang sandata na dapat ay para sa labas ay nagresulta ng gutom at kawalang pag-asa sa loob ng bansa. Habang ang Kremlin ay abala sa pagpapakitang gilas sa digmaan, ang tanong ng karamihan ay nananatiling hindi nasasagot. Para kanino ang digmaan na ito? Sa bawat bomba na pinapaputok nila sa Ukraine, tila mas marami ang pumapatak na piraso ng sariling bansa ang nasisira. Ang ambisyon ng Russia na ipakita ang kanilang kapangyarihan ay naging sanhi ng kanilang sariling paghihina. Sa harap ng kahirapan, pagkasira ng ekonomiya at paglayo ng mga dating kaalyado, malinaw na ang desisyon nilang gumamit ng ICBM ay hindi lamang isang agresyon sa Ukraine, kundi isang pag-atake rin sa kanilang sariling kinabukasan. Ang paggamit ng Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, ng Russia laban sa Ukraine ay nag-iwan ng malaking sugat, hindi lamang sa kanilang target, kundi pati sa sarili nilang diplomatikong kredibilidad. Habang ang aksyon na ito ay tila isang hakbang upang ipakita ang kanilang lakas, ang mas malinaw na mensahe ay ang kawalan ng direksyon ng kanilang pandaigdigang estratehiya. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa mga dating kaalyado at neutral na bansa, at lalo nitong pinalayo ang Russia mula sa pandaigdigang komunidad. Ang Russia, na dati kinikilalang isa sa pinakamalalaking pandaigdigang leader, ay unti-unting nawawalan ng kredibilidad sa entablado ng diplomasya. Ang kanilang paggamit ng ICBM ay isang malinaw na hakbang ng desperasyon, at ito ay nagdulot ng pangamba sa maraming bansa.
maging ang mga kaalyado nila tulad ng China at India, na dati nananatiling maingat ngunit bukas sa pakikipagtulungan. Sa halip na magtaguyod ng suporta, ang aksyon ng Russia ay nagdulot ng paglayo ng mga bansang ito, na ngayon ay mas pinipiling mag-ingat sa kanilang pakikitungo sa Moscow. Halimbawa, ayon sa ulat ng BBC, nagpahayag ang China ng pagkabahala sa mga potensyal na destabilization na dulot ng ICBM strike. Bagamat hindi sila direktang kumontra sa Russia, ang kanilang pag-iit ng diplomatikong resolusyon ay malinaw na senyales ng pagkabahala. Ang India, na dati mas piniling huwag makialam, ay nagsimulang magpatupad ng mga hakbang upang bawasan ang kanilang dependensya sa Russian energy products dahil sa takot na maapektuhan ng lumalawak na sanctions. Ang mga bansang dating umaasa sa military partnerships sa Russia ay tila nawalan ng kumpiyansa. Halimbawa, ang Turkey, na kilalang bumili ng mga advanced Russian weapon systems tulad ng S-4 na missiles, ay nagpakita ng mas malamig na relasyon sa Moscow matapos ang ICBM attack. Sa harap ng ganitong hakbang, tila nabaliktad ang sitwasyon. Ang dating alyansa na dapat sanang nagpapalakas sa posisyon ng Russia ay ngayon ay nagiging dahilan ng kanilang kahinaan. Ang pagkawala ng diplomatikong kredibilidad ng Russia ay nagresulta rin sa pagbawas ng kanilang impluwensya sa mga internasyonal na organisasyon. Sa United Nations, ang Russia ay paulit-ulit ng hinahatulan. At kahit ang mga bansang dati inag-aalangan sa pagsuporta sa resolusyon laban sa kanila, ay ngayon ay bumoboto para kondenahin ang kanilang mga aksyon. Ang ganitong pagkilos ay nagpapakita ng isang napakalaking pagbabago sa pananaw ng mundo tungkol sa Russia. Mula sa isang malakas na bansa, patungo sa isang estadong desperado at mapanganib. Ang diplomatic isolation na ito ay may malalim na epekto sa loob ng Russia. Ang kawalang suporta mula sa ibang bansa ay nagiging dahilan ng panghihina ng ekonomiya nito, habang ang kanilang mga leader ay nahihirapang ipakita ang tagumpay sa kanilang mamamayan. Ang isang bansang umaasa sa global trade at alyansa upang mapanatili ang kanilang posisyon ay ngayon ay unti-unting nalulubog sa pagkakabukod. Habang ipinagmamalaki ng Russia ang kanilang mga high-tech na armas at kapangyarihang militar, ang ginawang ICBM attack ay naglantad ng kanilang kahinaan sa pandaigdigang diplomasya. Sa halip na magpalakas, lalo nilang pinahina ang kanilang sariling posisyon. Sa bawat pagsulong ng missile sa Ukraine, tila isang bahagi ng kanilang reputasyon ang tuluyang nabura. Ang tanong ngayon ay hindi na kung mananalo ang Russia, kundi kung hanggang kailan nila mapapanatili ang kaunti nilang natitirang kaalyado sa mundo. Ang digmaan sa Ukraine na naglalayong ipakita ang kapangyarihan ng Russia ay naging salamin ng systemic na problema sa kanilang militar. Sa likod ng makabago at high-tech na sandata tulad ng ICBM, lumalabas ang kakulangan ng wastong koordinasyon, estratehiya at epektibong operasyon. Ang mga ulat mula sa larangan ng digmaan ay nagpapakita ng malawakang pagkaantala, maling desisyon ng mga opisyal, at kakulangan sa supply para sa mga sundalo sa frontline. Ayon sa ulat ng The Washington Post, maraming sundalo ang nagrereklamo tungkol sa hindi sapat na mga armas, pagkain at gamot. Sa kabila ng mga bilyon-bilyong ginastos ng Russia sa kanilang militar, tila mas napupunta ang mga pondong ito sa bulsa ng mga opisyal kaysa sa tunay na pagpapalakas ng kanilang hukbo. Ang ganitong uri ng korupsyon ay naglalagay sa mga sundalo sa panganib at nagiging sanhi ng pagkatalo sa maraming kritikal na labanan. Bukod dito, ang kakulangan sa maayos na koordinasyon ay naging malinaw sa kanilang mga operasyon. May mga ulat na nagkaroon ng maling paggamit ng mga armas, kabilang na ang pagpapaputok sa sariling puwersa dahil sa maling intelligence o hindi maayos na komunikasyon. Ang mga pagkakamaling ito ay nagdulot hindi lamang ng pagkatalo, kundi pati na rin ng pagkasira ng moral sa loob ng hukbo. Ang malawakang korupsyon sa loob ng pamahalaan at militar ng Russia ay matagal ng isyu, ngunit mas lalo itong lumitaw sa kasagsagan ng digmaan. Sa mga ulat mula sa mga tagamasid ng digmaan, may mga opisyal na nagbulsa ng pondo para sa modernisasyon ng mga armas,
na nagresulta sa paggamit ng mga luma at hindi maaasahang kagamitan. Ang mga tangke na dapat ay modernisado na ay madaling natatalo ng mas simpleng armas mula sa Ukraine. Ang ganitong kakulangan ay nagresulta rin sa mas mataas na casualty rate sa panig ng Russia. Ayon sa mga ulat mula sa Institute for the Study of War, maraming sundalo ang hindi sapat ang training at wala ring sapat na kagamitan para sa modernong digmaan. Ang kanilang mga tagumpay ay nakasalalay hindi sa husay ng kanilang hukbo, kundi sa dami ng kanilang puwersa na hindi sustainable sa mahabang panahon. Ang mga rebelasyong ito ay nagdudulot ng pagkalat ng kawalang tiwala sa loob ng hukbo at sa lipunang Ruso. Ang mga sundalo na naiipit sa maling pamamahala ay unti-unting nawawalan ng tiwala sa kanilang mga leader. Sa kabilang banda, ang mga mamamayan ay nagsisimula ng magtanong kung saan napupunta ang kanilang buwis at bakit, sa kabila ng napakalaking paggastos, ay tila mas hindi handa ang kanilang militar kaysa sa inaasahan. Ang digmaan na dapat ay nagbigay ng lakas at karangalan sa Russia ay naglalantad ng mga kahinaang pilit nilang tinatakpan. Sa paggamit ng ICBM, hindi lamang nila itinaya ang kanilang internasyonal na reputasyon, kundi pati na rin ang katatagan ng kanilang sariling militar. Sa bawat pagkatalo at pagsisiwalat ng korupsyon, mas lumilinaw na ang digmaang ito ay isang labanan na hindi lamang laban sa Ukraine, kundi laban din sa kanilang sariling pagkabulok. Ang paggamit ng ICBM ay naging simbolo ng desperasyon at hindi ito nakatakas sa pansin ng mga mamamayan ng Russia. Habang ang propaganda ng Estado ay patuloy na sinusubukang ipakita ang digmaan bilang isang makatarungang misyon, dumarami ang mga mamamayang tumutol dito. Ang mga tao na ngayoy lalong nagdurusa mula sa epekto ng digmaan sa ekonomiya at seguridad ay nagsisimula ng magsalita laban sa patakaran ng gobyerno. Ayon sa ulat ng New York Times, mas maraming protesta ang nagaganap sa mga pangunahing lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg, kung saan ang mga tao ay lantaran ng tumututol sa digmaan. Ang mga ito ay pinangungunahan ng mga kabataan, propesyonal at maging ng mga pamilya ng sundalo na nawalan ng mahal sa buhay sa digmaan. Sa kabila ng banta ng pagkakakulong at malupit na crackdown, ang mga protesta ay patuloy na lumalakas. Ang dissent ay hindi lamang limitado sa lansangan. Sa mga social media platform at alternatibong media outlet, dumarami ang mga kwento ng mga sundalo na sa pilitang pinapadala sa frontline, mga pamilya na iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay, at mga manggagawang nawalan ng trabaho dahil sa international na sanctions. Ang mga ganitong naratibo ay unti-unting nagpapalakas ng kolektibong galit laban sa pamahalaan. Ang dissent na ito ay hindi lamang simpleng protesta. Ito ay nag-uugat sa mas malalim na kawalang tiwala sa pamahalaan. Ang mga mamamayan na nakikitang inuuna ng kanilang leader ang pagpapakitang lakas sa halip na ang kapakanan nila ay unti-unting nawawalan ng suporta para sa digmaan. Ang mataas na casualty rate sa militar, kasama ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan sa bansa, ay nagdudulot ng paglayo ng suporta mula sa mga dati tahimik na sektor ng lipunan. Bukod dito, may mga ulat ng pagdami ng mga deserter mula sa militar. Ang mga sundalo na nararamdamang sila ay ginagamit bilang cannon fodder o mga disposable na puwersa ay tumatangging magpatuloy sa serbisyo. Sa ilang kaso, ang mga pamilyang naiwan ng mga sundalo ay lantaran ng humihingi ng hustisya para sa mga namatay o nasugatan sa walang direksyong operasyon sa Ukraine. Habang lumalakas ang dissent, mas lalong tumitindi ang crackdown ng Estado. Ang mga protesta ay pinupulbos ng mga puwersa ng gobyerno at libo-libo na ang nakakulong dahil sa pagsasalita laban sa digmaan. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita ng takot ng Kremlin sa sarili nilang mamamayan, ngunit ito rin ay lalo pang nagpapalubha sa kanilang sitwasyon. Ang bawat pagsupil sa dissent ay nagdudulot ng mas malawak na galit at pagkakaisa ng mga kontra sa digmaan. Ang panloob na kaguluhan na ito ay nagiging malinaw na senyales ng kawalang katatagan sa loob ng Russia. Sa halip na magbigay ng inspirasyon, ang digmaan ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalaking hamon
para sa kanilang sariling pamahalaan. Ang descent ay isang malinaw na mensahe. Habang lumilipad ang kanilang mga missile patungo sa Ukraine, ang epekto nito ay tila mas malakas sa loob ng kanilang sariling mga hangganan. Ang digmaang sinimulan upang palakasin ang kanilang bansa ay nagbubunga ng pagkawatak-watak sa kanilang lipunan. Ang agresibong aksyon ng Russia ay may direktang epekto sa kanilang hinaharap bilang isang makapangyarihang bansa. Ang malawakang sanctions, diplomatikong isolation at panloob na dissent ay nagdulot ng sistematikong paghina ng kanilang estado. Ngunit higit pa rito, ang kanilang pagkilos ay nagpapakita ng isang modelo ng pamamahala na naglalagay ng pansamantalang tagumpay sa unahan ng pangmatagalang katatagan. Isa sa mga malinaw na palatandaan nito ay ang pagbaba ng kumpiyansa ng kanilang sariling mamamayan sa kakayahan ng gobyerno. Habang patuloy ang paglala ng mga epekto ng digmaan, ang mga kabataan na dapat sana'y kinabukasan ng bansa ay nawawalan ng pag-asa. Maraming kabataang Ruso ang tumatakas mula sa bansa, umaalis upang maghanap ng mas magandang kinabukasan sa ibang lugar. Ayon sa ulat ng The Moscow Times, libu-libong kabataan at propesyonal ang umalis ng Russia sa gitna ng takot sa sapilitang conscription at lumalalang ekonomiya. Bukod sa brain drain, ang epekto ng digmaan ay makikita rin sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa sa pangmatagalang perspektibo. Ang pagbagsak ng kanilang relasyon sa kanluran at ang paglayo ng mga tradisyonal na kaalyado ay nagbubunsod ng paghina ng kanilang kakayahang makipagkalakalan at mag-angkat ng mga makabagong teknolohiya. Ang kakulangan sa mga ito ay nagbabanta sa industriya ng Russia, mula sa enerhiya hanggang sa teknolohiya, na siyang haligi ng kanilang ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng isang bagong era ng stagflation, kung saan mahihirapan ang bansa na muling makabangon. Bukod sa mga domestic na problema, ang digmaan ay nagresulta rin sa pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan na hindi pabor sa Russia. Ang pagkilos ng Moscow ay nagbigay ng pagkakataon para sa ibang bansa tulad ng China na mas palakasin ang kanilang impluwensya sa rehiyon. Ang dating pagtingin sa Russia bilang isang pangunahing leader ng Eurasia ay unti-unting napapalitan ng imahe nito bilang isang estado na desperado at nahihirapan. Sa larangan ng geopolitics, ang ganitong pagbabago ay nagreresulta sa pangmatagalang pagbaba ng impluwensya ng Russia sa pandaigdigang entablado. Ayon sa ulat ng Foreign Affairs, ang pagkakabukod ng Russia ay maaaring magdulot ng mas malawakang paglipat ng kapangyarihan patungo sa mga bansang may mas matatag na ekonomiya at diplomatikong relasyon. Ang mga bansang dati umaasa sa seguridad ng Russia ay nagiging mas malapit sa NATO at iba pang alyansa na lalong nagpapahina sa posisyon ng Moscow. Ang digmaang ito ay hindi lamang laban sa Ukraine, kundi isang labanan para sa kaluluwa at kinabukasan ng Russia. Sa bawat aksyon na naglalayong ipakita ang kanilang lakas, mas malinaw na ang tunay na epekto nito ay ang paglayo ng kanilang bansa mula sa pangarap na maging isang matatag na pandaigdigang leader. Ang bawat missile na pinapaputok nila patungo sa Ukraine ay tila isang simbolo ng unti-unting pagbagsak ng kanilang sariling pundasyon. Habang ipinapakita ng Russia ang kanilang mga sandata, ang kanilang bansa ay unti-unting tinatamaan ng kanilang sariling mga desisyon. Ang mga kahihinatnan ng kanilang aksyon ay magtatagal, hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi pati sa mga susunod pang henerasyon ng mga Ruso. Ang tanong ay hindi na kung kailan magtatapos ang digmaang ito, kundi kung anong klaseng Russia ang matitira pagkatapos nito. Isang bansa na nawalan ng direksyon, nahirapan bumangon, at iniwan ng mundo.